Mabuti na lang may Doc Ron na isang matino na doktor na nagsasabi ng totoo at nagtatapat sa kapwa. Malalaman natin kung sino-sino yung mga doktor ngayon na nanloloko lang, nananamantala ng kanilang pasyente. Pakinggan nyo itong mabuti. Ito ang napakahalagang tip para hindi tayo maloko basta-basta. So ito, doon ka ng mga sites, so sinasabi ng mga doktor or hospital staff na nagmo-modus na sa pasyente. Good question yan, bro, sabi ng isa. Okay. Bigyan ko kayo ng storya. Ito galing kay Nel Castro. Sabi, share ko lang, pumunta kami sa doktor na dehydrate at nananamali ang anak ko at medyo dry yung paa. Pumunta kami sa mall kasi yung clinic doon. Pagpunta namin doon, check si doc at need daw i-confine kasi dehydrate yung anak ko at iswero. Hindi na ng medicine para maagapan. Nagtaka kami kung bakit naman ganun. Nauna yung duda namin. So decision nila, magpa-second opinion sila pero pinupunta sila sa isang medical center na katabi nung hospital, no. Tabi ng General Hospital QC yung pupuntahan namin. Sabi papa-second opinion muna kami. Sabi niya, nagalit daw yung doktor. Hanggang sa makalis sila, hindi daw sila nakakausap. Ba't daw sila pumunta sa doktor? Kukwestiyonin naman daw pala yung kanilang yung judgment ng doktor, no. Sabi daw ng doktor, hindi na daw at sa iba na lang daw kami pumuntang clinic. Ayun, hanggang pag-alis namin, iba na mood ni doktor at hindi na kami pinapansin. Nung palis kami pagkatapos magbayad, nag-thank you na lang kami, dumiretso agad kami sa PCMC emergency, fill up tapos sabi niya sir, binigyan ng electrolyte yung anak nila, tapos kinabukasan naglalaro na. Sabi niya, kinabukasan naglalaro na agad sa compound. So gusto niyo malaman kung paano niyo malalaman yung galawan ng mga doktor na modus, ayan simple example. Diba? Gusto nila swero agad, gusto nila confine agad, gusto nila surgery agad. Gusto nila opera agad. Gusto nila confinement agad sa hospital. Kung anything na babayaran nyo agad ng malaki, chances are, binubudol kayo. Anything na, when I say malaki, like confinement, confine agad kayo sa hospital. Mukhang hindi makailangan, ba't confine agad? Hindi ka man nasaksak, hindi man talaga emergency, all of a sudden, confine na. Pwede mo painumin ng electrolyte, gusto swero agad, i-confine agad. Yung mga ganun example, di ba? Nagpa-consult ka for knee pain, sabi ng doktor, ay, opera na yan. Nagpa-consult ka for back pain, naku, opera na yan. Chances are, ang cost pag sinabi ko mahal, ang cost ng procedure is around 500,000 o 300,000. Let's just say 300,000 to 2 million. Siguro naman, malaki na sa maraming tao yon, di ba? So, anything na magkakos ng 300,000 to 2 million, tapos, example, sabi niya, may back pain kasi ako, Dok. Nakakalakad ka pa naman, okay ka pa naman, masakit lang likod mo. Sasabihin niya, ay, naku, 300,000 yan, o 350,000 yan, ang start yan, operation na yung spine mo. So, chances are, yun yung mga modus nila. Ngayon, nasagot ko na, sana intindihan nyo na, I could give so many examples, pero, pakinggan nyo yung gut feel ninyo. Mukhang ginagago ko nito, Magpa-second opinion kayo, mag-third opinion kayo if necessary, no? Magpa-ilang opinion kayo if necessary, kung duda kayo.